Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:18 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pangyayari sa Iskuda. Opo, nung hinaras yung mga mangingisda natin at 3 atang nasugatan, 20 ang nasaktan at may bangka din ata na medyo na-damage. Yan po Ngayon, ang title ko po ngayon ay Bakit mga Duterte walang pakialam sa Iskuda harassment ng China? Ayan po marami po ang nagkondena nito, pati yung mga international community. Ayaw nila yung ganyan. Na dahil mahina yung mga fisherman natin o mahina ang bansa natin ay inaapi ng China. Opo. At nagtataka po ako ngayon doon sa mga comment section, binabaha po ng mga DDS vlogger. Aywan ko lang kung machine yun o totoong tao yun o multiple account. Binabasa ko po isa-isa ay talagang outnumber yung may mga vlog kasi na grupo-grupo sila yan na talagang i-outnumber nila . Pero ako ngayon ay magsasalita naman ako dito ay gagamitin ko naman ang Biblia. Yan po para walang masabi o wala ma-question. Ngayon ay ang topic ko po ay bakit mga Duterte walang masabi o walang pakialam dyan sa nangyayari. Dyan sa pagharas ng China sa mga fisherman natin dyan sa Iskuda. Ay, ang masasabi ko dyan ay parang bininta na nila ang kanilang sarili sa China. Bininta na nila o parang nag-a-apply sila siguro ng Chinese citizen ay para maging Chinese citizen sila o maging hero sila sa China, ay ganyan na nga ang mangyayari. Ibibinta na ang Pilipinas o wala na silang pakialam dyan sa pang-aapi ng China. Kasi nga, gusto nila siguro na matira na sa China o yung kayamanan nila ay naandun na sa China. Hindi natin alam baka kalahati ng kayamanan nila ay nadala na nila sa China. Hindi natin alam. O gusto nga nilang maging citizen ng China. Ayan Pero napakalaking kuwan po yan, katrayduran. O hindi po ino-honor ng Diyos yung ganyan. Opo. At yan po ang tatalakayin ko dito. Mayroon akong alam na kwento kasi dyan sa Biblia. Opo. At yun lang ang tatalakayin ko. Kasi noon po, nagtataka ako, bakit sila Bonifacio, bakit sila Rizal, o yung mga magigiting na general natin noon, ay nagpapakamatay dahil lang sa bayan. Yun po ang bumabagabag sa aking kaisipan noon. Bakit gusto nila na ganun? O bakit handa silang mamatay? Kahit na ay si Rizal nga firing squad, hindi ba?
ay nagtataka ako bakit ganun ang pag-iisip nila. Ngayon ay hindi na ako nagtataka dahil kwan pala yan, nanggaling din sa Diyos yan. Yung pagmamahal sa bayan o sa countrymen, yung pagmamahal mo dyan sa iyong kababayan, nanggaling din pala sa Diyos yan. Opo, at utos po ng Diyos yan, yung pagmamahal sa bayan. Kasi ang akala ko po noon, nung bata ako, ay walang ganun. O walang ganung kwento, o walang ganung utos ang Diyos na mahalin mo yung bansa mo o mahalin mo yung countryman, yung mga kababayan mo. Utos pala yan, ano? O palatuntunan ng Diyos, ano? Ngayon, kaya hindi ako nagtataka bakit may mga tao na handang mamatay para sa bayan. Pero nga, kabaliktaran naman itong mga Duterte, ay handa nilang ibinta ang kanilang sarili. Actually po, ibibinta muna nila ang kanilang sarili eh. Pag naibinta na nila ang kanilang sarili, ang susunod dyan, yung bansa naman, ang ibibinta nila. Ganun po yan eh. O, magpapakita sila ng gilas. O, sasabihin nila na marunong sila. O, bibilib ang China. Ngayon, pag pinagkatiwalaan sila ng China, ay ayan, ibibinta na nila ang Pilipinas. O, amak mo, nung panahon lang ni Duterte na, isa lang ito ha, isa lang tatalakayin ko ha, yung panahon ni Duterte, yung mga transmission tower, yung mga communication tower ng China, ay nakapasok sa kampo po eh, ng army? Hindi ba? Ay bakit ganun? Ayan na nga eh, ibininta nga eh. Isa lang yan ha, isa lang yan. Ay, kasi hindi ko na gustong talakay lahat eh, kasi mauubos ang oras ko dyan eh. Panahon po ni Duterte yan. O, yung anong tawag doon? Yung mga tower, ng mga communication tower, pinayagan na doon ilagay sa loob ng kampo. Ay ang laki po ng na save ng China kasi wala nang gwardya eh. O, gwardyahan na hindi ba? Samantalang dapat mayroon silang dyan. Bumabayad po yan. Yung mga, halimbawa, yung Globe, pagbibili ng lote yan at list yung lote, kasama na yung may-ari, siya ang nagbabantay ng lote. O, ang sahod dyan, halos kasing laki din ng sahod ng teacher. Alam ko yan kasi yung pinsang ko, yung lupa niya, tinayuan ng ng tower, ng communication tower. O, bakit kakako parating na andyan? O, parang siya na ang gwardiya doon. Ay, kasama yan kanya sa kontrata eh. O, sabi niya, ngayon, nung matanda na siya, yung anak naman niya ang nagwagwardya. O, hindi naman, basta alam lang ang nangyayari. O, at kung minsan pa, yung sa maintenance, tumutulong sila sa maintenance. Ganun. Ngayon ay yun na nga mali yang ginagawa ni Duterte. Mali yan. Dahil nga ang palatuntunan ng Diyos ay mahalin mo yung bansa mo at saka yung kababayan mo. Ayan po ha. At ito po ang mababasa natin sa Numbers 32 verse 21 hanggang 23. Ikikwento ko lang po muna kasi mahaba ito eh. Pero dito mahahagip yung yung pinapagawa sa kanila. Pero ikikwento ko na lang muna. Nung umalis ang mga Israel, 'di ba? 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 Nung umalis ang mga Isra
ang mga Israelite doon sa Ehipto at sila ay napunta dito sa yan sa Kanaan, yan sa Jordan na yan, o dyan sa Jordan River, ay bago sila pumasok dyan, kasi marami ring tribu dyan o marami rin na naghahari. Opo, may mga hari na dyan. Ngayon, ay sasakupin nila yan o lulusobin nila yan at matatalo nila. Ngayon, kung natalo na nila, i-divide nila yung mga lupa. Diyan sa Israel po i-divide nila. Ay tutulungan naman sila ng Diyos kaya matatalo nila yung mga kalaban nila Kahit marami yun o naandun na sila, matatalo nila. At ganun nga ang nangyari. Natalo nila yung mga nakatira doon. Marami yan, pero natalo nila. Pero may kasunduan sila kasi nga i-divide nila yung lupa ng Israel sa 12 tribo. 12 tribes of Israel. Mayroong mapupunta sa bandang norte, bandang south, east at saka west at saka doon sa gitna. Basta pinaghati-hatian nila yan. Ngayon, ang sabi sa kanila ng Panginoon, pero pag sasalakayin sila muli ng mga kaaway nila, kasi natalo nga lang nila ay napaalis nila doon sa lupain Kung lulusubin sila, aalis sila muna doon sa lupa na ibinigay sa kanila at tutulungan yung katribo nila o yung kapatid nila na sinasalakay. Yun po ang kasunduan nila. Yan po So, pagmamahal po yan doon sa lupa na ibinigay sa kanila o yung country na ibinigay sa kanila. At pagtulong din sa mga kapatid nila o katribo nila. Tutulungan yung tribo na sinasalakay. Halimbawa, yung bandang northern, sinasalakay, ay pupunta sila doon sa lupa na sinasalakay. Lahat sila at tutulungan. Ganun po ang palatuntunan ng Diyos na ibinigay sa kanila. At yun ang dapat na gagawin nila, yung pagmamahal sa lupa na ibinigay sa kanila at pagtulong sa mga ang kwan dyan kalipi nila o kabansa nila o katribo nila, mga Israel nga Ayan po ayan. Naintindihan na po natin. Numbers 32 verse 21 hanggang 23. And all your armed men cross over the Jordan before the Lord until He has driven out His enemies from before Him. Ayan po And the land is subdued before the Lord, then afterward you may return and be blameless before the Lord and before Israel. Ayan po, hindi ba? Kung natalo na nila yung kumukubkub sa kanila, kukubkubin sila ulit Susubukan hindi ba? Sasalakayin yung ibang tribo, lalo na yung mahihina. Tutulungan nila. At ito nga, ang verse 21, at yung mga armed men nyo, sabing ganon ng Panginoon, kung nasubjud na yung mga pagsalakay ng kalaban, ay
naitaboy nyo na ang mga enemy, ayan po until he has driven out the enemies from before him and the land is subdued. Ayan, natalo na naman yung sumasalakay, before the Lord, then afterward, you may return. Ayan, pwede na kayong babalik doon sa tribo nyo. Sabing ganun. You may return and be blameless. Wala kayong pananagutan o hindi kayo sisisihin. Kasi tinulungan nyo lang yung tribo na kinukubkub eh. Yun po ang palatuntunan ng Panginoon eh. You are blameless before the Lord and before Israel. Ayan. Hindi ba? Pati doon mga kababayan nyo, hindi kayo pwedeng sisihin. Kasi nga, tumulong kayo eh. Ang sabi ng Panginoon eh. O doon sa palatuntunan na ginawa na ito ni Moses eh. Pero may instruction po ang Panginoon dito. Ito ay dagdag doon sa 10 utos. Marami po yan. Yung mga dagdag na yan. Kasi nga, mga kwan yan eh, parang mambabatas din ang gumagawa po dyan eh. Tinitingnan nila ano ang kailangan na baguhin o ano ang kailangan na igawa o isulat. Ganun po yan, And this land shall be your possession. Ayan, nung naitaboy na nila yung mga sumasalakay, and this land will be your possession before the Lord. Yun nga, sigurado na yung lupa na yan ay mapupunta sa possession nila ng mga Israel. Yan po, period na muna doon. Ang susunod doon ay ito na, yung sinasabi ko. But if you do not do so, ayan nga hindi ba? Pag hindi nyo ginawa yan, sabi ng Panginoon, but if you do not do so, ito po ang version na binabasa ko. Kung hindi nyo ginawa yan, ang sabi ng Panginoon, ano yun? Yung tulungan, yung sinasalakay na katribo nyo, o teritoryo nyo, o yung lupain na ibinigay sa inyo, pag hindi nyo tinulungan, if you do not do so, then take note. Sabi po ng Panginoon, take note. You have sinned against the Lord. Ayan po eh. Pag hindi tumulong, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Ayan po. Kaya pinili ko ito. Hindi ba? Ulitin natin. Basahin natin, If you do not do so, yung tulungan, yung kababayan mo, o yung pumunta ka doon sa lupain na sinasakop, at itaboy yung mga mananakop, hindi ba? Mga kongkiskadores, hindi ba? Itataboy yung mga kongkiskadores. If you do not do so, then take note, you have sinned against the Lord. And be sure, your sin will find you out. Ayan po. Hindi ba? Ay pero yung version na alam ko, o yung kabisado ko, ganito po ang nakasulat. But if you fail to do this, ang sabi ganun, ano ba yun? Yung pagtulong sa mga kababayan mo o doon sa pupunta ka doon sa sinasalakay na tribo o teritoryo o lupain at tutulong ka para labanan yung mga kongkiskadores. Ayan po, yung mga mananakop. But if you fail to do this, ang nakasulat, then you are sinning against the Lord. And it is your sin will find you out. Ayan po. Ano pa nakasulat? If you fail to do this. Hindi ba?
you are sinning against the Lord and your sin will find you out. Sure po yan ang sabi ng Panginoon. Ngayon ay maalala ko po ito si Kibuloy. Nung ginamit niya po ito ginamit niya kay Risa Ontiveros po Ikikwento ko lang po kasi nga ako, pag may narinig ako na salita, alam ko kung saan kinuha kung saan kinuha ni Kibuloy Dito niya kinuha yun Nung nagsalita si Kibuloy, kasi nga, iniimbita siya ni Risa Ontiveros magpaliwanag sa Senado, hindi ba? Iniimbita po si Kibuloy kasi nagtestify na yung babae na ginahasa siya ni Kibuloy doon sa Senado. Ngayon, iniimbita na siya ni Risa Ontiveros na mag-appear sa Senado para magbigay ng linaw. Ay ang sabi ni Kibuloy, ay bigyan nyo ako ng eloprano, bigyan nyo ako ng security escort. Bigyan nyo ako ng yung hotel na saan ko pakakainin yung mga entourage, hindi ba? Yung mga kasama niya. Ang dami nung hiniling, 7 na bigyan siya ng yung pamasahe ata o eloprano na susundo sa kanya. Ayun na lang para maintindihan natin, hindi ba? Wag na yung iba. Bigyan daw siya ng eloprano para pupunta siya ng Senado. Ang sabi ni Kibuloy, ano po ang susunod na sinabi niya? But if you fail to do this, sabi niya kay Risa Ontiveros po But if you fail to do this, debate tayo. Sabi niya hindi ba? Yun ang sinabi niya sa Senado o kay Risa Ontiveros. Kung hindi nyo maibigay, sabi niya, if you fail to do this, yung nga, bibigyan siya ng security escort at saka eloprano at saka magagarang pagkain, hindi ba? Yun ang hinihiling niya. Ay, narinig ko yun, ay dito niya kako kinuha yan. If you fail to do this, yung pagtulong sa mga kababayan mo o doon sa teritoryo na sinasalakay. Ayan po. Naalala ko bigla itong verse na ito. You are sinning against the Lord and it is sure your sin will find you out. Ay pero hindi na niya kinopya yan. Kasi nga, ginamit niya sa ibang topic. Yun nga, yung kahilingan niya, nabigyan siya ng mga kapritsyo, hindi ba? But if you fail to do this, sabi niya kay Risa Ontiveros, hindi ba? If you fail to do this, debate tayo. Sabi niya, anong pakialam ko dyan kung magdebate kayo o hindi? Ayan na nga sinusundo ka na nga para magpaliwanag hindi ba? Yun lang po para maipakita ko na lahat po ng salita ng tao ay napipilter ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, evil ito si Evil ito si Kibuloy Ginagamit niya yung salita ng Diyos sa ganyan. Hindi ba? Pero balik po tayo sa topic natin. Ano ba ito mga Duterte? Bakit wala silang masabi? Ay ayan lang nga, ibininta na nila ang kanilang sarili. At pati na ang Pilipinas palagay ko. Opo, makikita mo po yan sa mga salita niya dati. Ako, nung nagsalita siya, nagtataka ako, bakit sinabi niya? Ang Pilipinas daw at Russia at ang China against the world. Sabi niya against the US. Bakit ka kung United States of America? Pilipinas daw against the US. Pero ang magtutulong-tulong daw ay China at saka Russia. Bakit ka kung nagsasalita ito ng ganito? Ayun pala, tauhan na pala siya ng China. Ayan po malamang bininta na niya ang Pilipinas. Kasi ang sabi niya, kahit na pabiro yun, sa harapan pala ng mga Chinese embassy mga ambassador pala yun ng China at saka
yung mga counterpart naman ng mga Pilipino na pumupunta sa China. Ang sabi niya, mayaman daw ang China at mas maganda na maging probinsya na lang tayo ng China. Ayan po nagtataka ako, bakit sinasabi niyang ganun na maging probinsya na lang tayo ng China? Ayan na nga, ibininta na niya. At ito nga, kinuha ko na po ang verse na hindi lang fail to do this kung hindi, ibininta pa tayo Yan po ang napakasama niyan. Hindi ba? Hindi ba? Kayo po ang mag-decide, hindi ba? Ay ito nga lang ang sabi ng Panginoon, if you fail to do this, yung tulungan yung kinukubkub na tribo, ay you are sinning against the Lord. And I am sure your sin will find you out. Ayan po. Ay mas masahol pa ito si Duterte. Kasi nga ay ibininta na nila ang kanilang sarili Hindi ba? Kaya hanggang ngayon, wala siyang imik. Kahit na Vice President si Sara, wala siyang masabi dyan. Yan pangyayari dyan sa Escuda harassment sa mga fisherman natin, at ang gumagawa niyan ay yung mga kwan na yan, yung kwan ng China, yung ano bang tawag doon, mga Coast Guard, di ba, ng China. Ay ang lalakas po ng mga hose niyan, yung mga tubig, masakit po yan. Opo. Sige po, at hanggang dito na lang po, at sana po sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at may nakuha po tayo na wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.